Sa patuloy na pangaba ng Bagyong Julian kung saan ilang sakahan sa bansa ang nasalanta, tiniyak ng Agriculture Department na mananatiling sapat ang supply ng bigas at walang dahilan para tumaas ang presyo. Narito ang report. Tila dinaanan ng pison ang palaya na ito sa Lasam, Cagayan matapos bayuhin ng Bagyong Julian. Sa post si Mark Calamay, makikita na nakadapa na ang mga itinanim na palay. Habang baha naman ang ilang bahagi ng sakahan sa naturang lugar. Taya ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction Management Office, aabot sa 52,000 hectares sa mga palayan ang posibleng masalanta ng Bagyong Julian sa mga lalawigan ng Batanes at Cagayan. Sa kabila nito, tiniyak ng Department of Agriculture na nananatiling sapat ang supply ng bigas at walang dahilan para magtaas ang presyo. Hindi tayo nag-expect ng sudden or mga biglaan na pagtaas na presyo ng mga agricultural commodities, lalo na sa palay at bigas. Maganda na yung supply natin, local and both yung imported natin na level. So we have enough supply. Inaasahan ng DA na madaragdagan ang tradable rice sa pandaigdigang merkado. Inalis na kasi ng India ang exportation ban sa non-basmati rice gaya ng indica na karaniwang inaangkat ng Pilipinas. Ang epekto niyan, sabi ng Agriculture Department, 40% ng bigas na tinitrade sa buong mundo ay galing India. So kung mas marami yung volume na natitrade, especially sa bigas, it will have an impact, hindi lang rito sa ASEAN region, kung hindi sa buong mundo. Posibleng bumaba. Pero ipinangangamba ng ilang grupo ng magsasaka ang epekto ng pagbuhos ng imported rice na sinabayan ng pagdating ng mga bagyo. Ang problema natin ngayon, umaani yung mga magsasaka and then sumasabay yung pasok ng imported na mura dahil 15% lang yung taripa niya. And then maulan pa. No? So it's a combination of all these factors, no, why the prices of palay are going down. No, may mga areas na nagre-report ng 14-15 pesos per kilo. Fresh naman yun, no? So that will be about 18-19 pesos clean and dry, no? Compared yan sa 25 to 27 pesos yung last season. Pag wet season, meron tayong expectation na medyo bababa ng konti. Pero dahil mataas pa rin yung buying price ng NFA at yung presyuhan naman ngayon, bagamat bumababa, maganda pa rin yung presyuhan ng buying ng NFA at saka ng mga traders. Nasa 420,000 metric tons na ng palay ang nasira dahil sa El Nino at mga bagyo. Pero pasok pa rin ito sa hanggang 600,000 metric tons na taunang pinsala sa agrikultura. Nakapreposisyon na ang mga tulong ng DA sa mga regional office ng ahensya na handang i-deploy para mabilis na makarecover ang ating mga magsasaka na tatamaan ng bagyo. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.